Ngayong nabubulgar ang anomalya sa DPWH, inuunahan na. Ang gagawin natin, nahanap tayo ng ilalaglag dyan sa baba. Rapid fire! So ano lang pagkakakilala ni Sir P. Alcantara? Do you know him on a personal level? Well, we are kababayans. So that's the only thing, no? At tayo, binabanggit natin, Victoria, ilang beses ko sinabi sa'yo, wala dapat santuhin dito. Nagpapatawa. Sinasabi ko na binabanggit ko sa mga Imbestigahan nyo yung sarili nyo. Galit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling itong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala. And I have never met that guy. Just common sense. Do you think Another comedy. I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil Deny. Puro denial stage eh. Pagka ba merong anomalya sa ibaba, hindi ba nagkakaroon yung nasa itaas? Yun ang tanong. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. Di ba comedy, mga kaibigan, ano po? Gagawa ba yung nasa ibaba? Maniniwala ba kayo na gagawa ang nasa ibaba kung hindi gumagawa at nakikinabang ang nasa itaas? Sika Percy Lapid, bumabanat. Rapid fire! Nagtataka naman tayo eh. Naglolokohan na rin lang tayo, hindi nyo pa nilubos. Diba? Gawin nyo ng wagas ang ika nga lokohan. Diba? Total, wala namang maniniwala eh. Sipin mo. Kanya-kanya na sila ng investigasyon. Diba? Paano yan kung lahat ng tanggapan ng gobyerno ang magpapaimbestiga sa sarili nila? Ipasaran nyo na yung ombudsman. Diba? Ngayon, babalikan natin ang balita. Sabihin mo ang pangalan. Sabihin mo ang pangalan ng engineer. Karamihan dyan sa DPWH, mga project engineer. Dyan ang sa baba ang si Villar mayaman. Secretary Villar marami pera, hindi yan kailangan mga urakot. Ba't di namimigay? Marami palang pera yan. Di ba? Ba't natatakot mamigay yan sa mga walang kwarta ngayon? Ang problema sa baba, malakas pa rin hanggang ngayon. Kaya naman sa mga project sa baba, yun ang laro dyan. So, we might... Teka muna. Yung sinasabi nyo, President Digong, nyo, matagal na ho naming alam yan eh. Identified naman ang DPWH pagdating sa corruption. Panahon pa ni Pangulong Marcos na nagsisimula tayo sa media. Yan na yan. Di ba ang tawag nung araw, yung kalihim dyan nung araw, yung minister, yung pinaka-secretary. Pero tawag nung araw, minister, no martial law, si Jesus Hipolito. Kung tawagin niya ng mga taga-radyo, konting bato, konting simento, Jesus Hipolito. Mga kaibigan, alam niyo ba yun? Ito mga bata, hindi na alam yan eh. Ngayon eh. Diba? Yun ang tawag nung araw dyan. Konting bato, konting simento, Jesus Hipolito. Mga kaibigan. Konti lang yun ha. Dito, bilyunan dito mga kaibigan eh.
Ang sabi pa ni Presidente Digongyo, bakit ang tawag mo Presidente Digongyo, kami lang ba may presidente dyan? Hindi, kasi nung nagsisimula yan, na nakaupo, ang tawag, presidente natin di ba? Presidente natin yan ba? Hindi nagugustuhan ng mga bobo kasi, mga DDS. Akala nila, pag pinuna mo, yung mga tiwali sa gobyerno ni Presidente Digongyo, kinakalaban mo si Presidente Digongyo. Yun ang pagkaintindi kasi mangmang di ba? Kakapiranggut ang mga utak niyan mga kaibigan Buti nga kung may utak pa nagtanong ako sa doktor yan ba kaya kung mga DDS? Yan ba may utak, Dok, sa palagay mo? Ba meron, pero kailangan nating gamitan para malaman natin ang sukat ng utak nila. Kailangan gamitan natin ang microscope. Lintik kasi laki na lang ng bakterya. Magkakasin laki ng utak yan, pati si Lito Lapid Tsaka yung mga DDS. Alam nyo tayo, kung ano yung komentaryo dito, iyan base sa balita. Di ba may balita ito, binabasa natin. Ngayon tayo, nagkukomentaryo base sa ating pananaw tungkol sa issue. Yun naman talagang ang komentaryo ko, di ba? Ngayon, ang komentaryo, opinion, wala akong pinipilit dito. Di ba? Kayo man may opinion, kaya lang, yung mga DDS ang opinion niyan, opinion ng siraulo. Mga kaibigan, di ba? Kaya, yun hindi mo na ibibilang na opinion yun yun bully lang di ba? Mangiinsulto lang, yun. Yung hindi alam ang issue, di ba? Kasi wala naman silang alam. Kaya, ang isang taong walang alam, pag nagpumilit siya na may pakita niyang may alam, minsan nga meron makakasagap ng konting narinig niya, ang ganda ng opinion nun. Pero hindi niya alam yung buong istorya. Magyayabang na yan, gagamitin niya yun. Kunyari siya may opinion. Di ba? Pagka nabueltahan siya dahil sa opinion niya, hindi na niya kayang ipaliwanag. At pag hindi na niya kayang ipaliwanag, ano magiging susunod na opinion niya? Magmumura, mang-iinsulto, mamemersonal. Yun ang totoo. Mga kaibigan lahat naman ng nalagay sa pwesto, mayaman di ba? Meron ba naghirap dyan sa pwesto? Kaya nga yung mayaman, yun nga ang problema Kaya nga kailangan ng salin di ba? Yun ang nagpapatibay kung bakit talagang tama yung batas sa salin. Upang sa ganon, nalalaman ng publiko kung lumaki o kung gaano ang inilaki ng mga ari-arian at kayamanan ng isang nasa pwesto. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. ito'y kay
Kaya dyan po tayo pansamantala muli magpapaalam. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Mark Villar! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buhay?